Binibini bumalik na si Ginoong Paolo. Maligayang pagdating Ginoong Santos. Ang pang-akit ng basang munting puting bulaklak. Hindi ka pa ba makuha nito? Huwag kang humarang. Mayabang na kuya. Mukhang kailangan kong magpakita ng mas matinding atake. Ginoong Santos. Basang-basa ako. Kailangan ko ng tulong mo. Patuyuin mo ako. Ang aktibo mo. Gusto mo ba, Ginoong Santos? Kumagat na talaga siya. Sobrang galing ko sa teorya. Wala akong praktikal na karanasan. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Yan lang ang kaya mo. Kung hindi mo isasakripisyo ang iyong puri, hindi mo mahuhuli ang tusong lobo. Ito na. Gusto mo bang makita, Ginoong Santos? Pero kailangan mo munang magbayad ng matrikula. Hindi ka magkukulang sa matrikula. Tingnan natin kung kaya mo. Ang pagkabagito mo ay nakakawala ng gana, mag-enroll ka sa isang klase. Talaga bang ganito ako kawalang galing? Wala kang kwenta. Ate Sofia, problema ba sa akin yan? Paano naman natiis ni Paulo? Siguradong may problema sa kanya. Kung ako siya, hindi ka na makakabangon sa kama ngayon. Ay, ubos na ang talento ko. Ikaw, kamusta? Ay, wag na. Yung high heels ko, naapakan ko lang yung pantalon niya. Pinalayas ako. Sayang, 5,000 piso yung gamit na binili ko. Kung magpapatuloy tayo, babalik na ang orihinal na bida. Sa ilalim ng tulay na naman tayo titira. Mas okay nang umasa sa sarili kaysa sa lalaki. Kailangan natin ng 2 prong na atake. Matuto tayong kumita ng pera, mag-ayos, magbihis, at lumabas. Gumawa ng account para maging influencer. Lakad. Pakisuyo, iwan mo ang boyfriend ko at ang asawa ko. Buntis na ako sa kanilang anak. Ate, dahan-dahan lang. Ang mawawala sa'yo ay anak lang. Pero ang mawawala sa akin ay pag-ibig ng 2 lalaki. Sige, saktan mo ako. Ang gulo. Away babae, hilahan ng buhok. Trending na. Cheers! Hoy, pare, ang sama mo naman. Umuwi ka ng bansa, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hinaya kitang uminom. Ang sama pa ng mukha mo. Walang kwenta. Ikaw, ang saya-saya. Ano? Bagay ba sa'yo si Ginang de la Cruz? Medyo may interes. Akala mo kung sino Nagpapanggap na reyna. Tigil, huwag ka lumapit. Narinig mo ba? Apakan mo pa, ng mas malakas. Mag-iwan ka ng marka. Naku, masokista pala. Bakit ka tumatakbo? Dahil masama ka sa akin. Hahanap ako ng ibang aso. Huwag kang hahanap ng ibang aso. Susunod na ako sa'yo. Huwag mo akong asarin. Narinig ko may pinaamo ka raw. 1,000 ginto na pampalipas oras. Gaano katagal mo bang itatago yan? Isa lang yan problemang may motibo. Kailan pa nagkukusa si Sir Santos na mag-alaga ng problema? Oy, hindi ba yan ang ginintuang ibon mo? Ay, kasama pa ang asawa ko. Sabi ko sa'yo, magrehistro tayo ng account ngayong gabi. Makipag-usap sa mga brand, mag-live selling. At saka, sunggaban natin ang trend na, to,
Para masipa ko ng todo, ang mga masasamang lalaking yan. Sino bang masamang lalaki? Bea, parang nag-hallucinate yata ako. Para kong nakikita. Yung baliw kong asawa, si Marco. Baliw? Sofia? Gusto mo pala yan? Liwanag ng araw. Bansang may batas. Bitawan mo ang kaibigan ko. Bea, tingnan mo kung sino nasa likod mo. Guwapo. Kumusta? Magkano isang gabi? Bitawan mo ako. Nauuhaw ako. Para matauhan ka. Ang lamig. Kung ayaw mo, ibalik ko na lang sa'yo. Bea. Ito ang hinihintay mo. Magaling naman ang serbisyo. Sa susunod ulit. Paggising mo, mag-usap tayo. Paulo na patay na isda. Ang hirap mo namang strategize. Bea, kung susunod ka lang, pag-iisipan kong bigyan ka ng pagkakataon. Pero kung may iba kang plano, kalimutan mo na agad. Kung hindi, mawawala ka sa pamilya Santos. Bea, gising ka na. Ano, kumusta ka? Tigilan mo na yung pag-asa mo, kung hindi, ipapalayo kita sa pamilya Santos. Itong si patay na isda. Ang lambing lang ba ni Andrea, ang original na bida sa libro, ang makakapagpatibok ng puso niya? Kung hindi talaga kaya, lipat ka na lang sa asawa ko, si Marco. Eh di isang source lang ng pera. Isip-isip, ano ba ang ginawa ng original na bida sa libro para mahulog ang loob ng bida? Ayan na, naalala mo ba ang eksena tungkol kay Lolo Santos? Hindi ko na maalala. Bakit? Si Lolo Santos ay ang nag-iisang kamag-anak na mahalaga kay Paulo. Pagkatapos mamatay si Lolo Santos, ang original na bida ay umuwi at nailigtas niya ang bida. Kung ma-strategize ko ng maaga si Lolo Santos, di lumampas ako sa kurbada. King B, alam mo ba kung bakit ang huli ang nauuna? Dahil ikaw ay makapalang mukha. Uy, anong tinitingnan mo dyan? Uy, kuya, pumunta ako para bisitahin si Lolo Santos. Lolo Santos, magandang araw. Ako si Bea Reyes. Ako ang kasintahan ng apo ninyong si Paulo. Alam ko magkasintahan, di ba? Bakit ka nahihiya? Mabait kang babae. Sa wakas, nagkaisip na ang apo ko. Upo. Maganda ang babaeng ito. Kailangan kong ingatan itong manugang ko para sa matigas ang ulo kong apo. Mayroon akong ilang maliit na aklat. Ito na lang ang regalo ko sa iyo. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ayaw mo ng maliit na aklat? May susi ako. Ginoong Santos, nandito si Binibining Reyes. Natutuwa ang lolo ninyo sa kanya. Sana po ay pakasal na kayo agad. Palayasin siya. Huwag mong abalahin si Lolo. Unang beses ko siyang makita na ganito kainit ang ulo. Mukhang malas na si Binibining Reyes. Sino na naman ang nanggagalaiti sa yang tatlong isda na yan? Ginoong Santos, nakakasama sa kalusugan ang paninigarilyo, alam mo yun. May nagsabi na ba sa'yo, ang sinumang nagplano laban sa lolo ko, hinding-hindi ko sila patatawarin.
Ginoong Santos. Gusto ko lang alagaan si Lolo Santos. Ang alagaan ba talaga? O ang maging tagahatid para makapanakit? Adopted na anak ng pamilya Reyes, Bea Reyes. Sinira ko na ang ugnayan ko sa pamilya Reyes. Kumalma ka nga. Ang sakit. Nagpapapansin ka pa. Ito ang totoong ikaw. Hindi mo ako maakit dahil sa pagpapakamahina mo, kaya lumapit ka sa Lolo, Bea Reyes. Para sa pamilya Reyes, gagawin mo ang lahat. Sa babaeng puno ng pagpapanggap na ito, ako'y nakaramdam ng paghanga. Paolo Santos, malaking manyakis ka. Hindi ka ba naging maarte dati? Sabi mo nagpapakamahina ako. Oo, nagpanggap nga ako. Nag-makeup ako ng alas 5 ng umaga, suot itong walang kwentang puting damit. Kumain ng lugaw na walang lasa, akala ko kasi gusto mo yun. Gusto kita, gusto ko rin na magustuhan mo ako. Bawal ba yun? Lumapit ako sa lolo mo dahil wala kang pakialam. Kailangan ko ng ibang paraan. Kung gusto ko talagang saktan si lolo, sasabihin ko ba sa kanya na hindi siya may sakit, kundi nalason? Binibining Reyes, hindi lang kayo nakapagpasaya kay Ginoong Santos. Nahuli nyo rin ang especially iya sa paligid niya. Alam kong maraming gustong manakit kay lolo ngayon. Hindi kita sinisisi sa pagdududa mo sa akin. Talaga? Gusto lang kita. Kung magloloko ka sa akin, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang umiwas. Kung magloloko ka sa akin, Ang sakit ng ginagawa mo. Kumalas ka nga. kung talagang hindi mo ako dinaya, maaari kong subukang suklian. Suklian ang paggusto mo. Sabihin mo, anong gusto mong kapalit? Binigyan ako ni Paulo ng 4 na bahay. 2 para sa'yo. Lahat nasa loob ng 200 singsing. Baka dapat mo nang iwan si Marco. Sa'yo na lang ako sasama. Ano to? Rolls Royce. Kagabi, pag-uwi ni Marco, pulang-pula ang mga mata. Hinila ako papunta sa kama. Yumakap lang sa akin para matulog. Wala nang iba. Kaninang umaga, binigyan ako ng Rolls Royce. Sabing gusto niyang matulog ulit mamayang gabi. Nagbigay pa ng isang Maybach. Para sa akin. 10 lalaki, 10 may pagka-obses sa kalinisan. 9 ang may sakit sa tiyan. 8 ang hirap makatulog. Yung sayo, malamang hirap makatulog. At nakakatulog lang siya kapag katabi ka. B. Nakuha mo na ang permanenteng trabaho. Kailangan niya bang matulog araw-araw? Ito yata ang ginintuang trabaho. Yayaman na talaga tayo. Nang husto. Sa totoo lang, medyo hindi mapalagay ang loob ko sa mga bahay na ito. Ginawa ng may akda na maulila siya sa murang edad. At kinuha pa ang nag-iisa niyang lolo. Para lang lumitaw ang bida. Para iligtas ang lalaking bida. Pero kahapon, ginamit ko ang mga weak point niya. Maging, pinaniwala ko si Paolo sa akin, nang walang pasubali. Bea, alam mo naman, wala tayong ibang pagpipilian. Alam ko, pero, Pero ano? naaawa. Naaawa ako sa isang karakter sa libro. Ano ba yan? Kung hindi mo ako dinaya, pwede kong subukang tumugon. Tugunan ang pagmamahal mo. Pero, sa mundong ito, si Paolo ay totoo. Bea,
Anong ginagawa mo? May party mamayang gabi. Ikaw. Sama ka sa akin. Sama. Bilang babae. O bilang girlfriend. Ano sa tingin mo? Kung ano yon, yon. Sir Santos, sabi ni Binibining Fernandez, gusto raw niyang umuwi ng maaga. Susunduin po ba ninyo siya? Si Andrea, bida ay negalibo. Bumalik na ang puting buwan ng lalaking bida. Kailangan ng tumakas. Ngayon na agad. Naibenta ang bahay ng 50 milyong piso. Yung mga relo at iba pa mula sa villa. Naibenta rin ng 5 milyong piso. Wow! Ate Bea, tahimik kang yumaman. Paano kung hilingin niyang ibalik mo? Huwag kang mag-alala. Ayon sa kwento, mag-aaway sila para sa bida hanggang sa masugatan. Wala na silang lakas para alagaan kaming 2 extra na tumatakas. Bea, naalala mo ba bago tayo nag-transmigrate sa libro? Pinag-usapan natin ang unang gagawin pagkatapos yumaman ng husto. Ano ba iyon? Oh, ito. Sasabihin ko sa'yo, isang malusog at masayang lalaking estudyante ang nararapat sa ating mga malakas na bida. Ang abs na ito, parang, hindi kasing ganda ng kay Paolo Santos. Hindi kasing ganda ng kay Paolo Santos. Bea. Bea. B. Aalis na ako. Ang one-sided love ay nakakapagod. Sana mahanap mo, Sir Santos, ang tunay mong pag-ibig. Saka, yung mga relo at diamante sa bahay. Kinuha ko na lahat. Malaki ang negosyo mo, Sir Santos. Hindi ka naman magagalit, di ba? Nilandi mo ako, tapos tatakas ka. Hulihin siya. Bea, bakit ang tagal mong pumili? Wala ka pa ring napili? Ang mukha, hindi kasing ganda ng kay Paolo Santos. Ang katawan, hindi rin kasing ganda. Ayos ito. Guwapo. Kamukha mo ang isdang 3. B. Pangalawang beses na ito. Tingnan mo ng mabuti kung sino ako. Tingnan mo kung sino ako. Paolo Santos. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat? Sofia, saan ka pupunta? Ang sakit. Bea. Wala ka bang sasabihin? Bakit ka nagagalit? Sasabihin ko sa'yo. May pera na ako. Hindi na kita aalagaan. Lumapit ka sa akin para lang sa pera. Hindi na ako magpapanggap. Aaminin ko na. Para lang talaga sa pera. Para sa pera. Para lang sa pera. Hindi ko alam. Na dahil sa pera, may magsasabing gusto ka nila, pwede nilang. Walang kahihiyang nakawin ang puso ko. Umalis ka. Huwag kang magsisisi ha. Bea, huwag kang magpakita sa akin kailanman. Kung hindi, Bakit ka nagagalit? Ang sungit mo. Sino bang magkakagusto sa'yo? Kuripot at mapagtanim ng galit. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. kung babaguhin ko lahat yon, magugustuhan mo ba ako? Gagawin mo ba? Kung babaguhin ko lahat iyon, magugustuhan mo ba ako? Gusto mong malaman?
Hindi ko sasabihin sa'yo. Bakit ako nakabalik dito? Fusi, Ginoong Santos, bakit nandito ka rin? Nakalimutan mo? Ano? Ito ang bahay ko. Ikaw ang ginintuang ibon na inaalagaan ko. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ginoong Santos, itong mga nakaraang araw, sobra akong naging makapal ang mukha. Ngayon, nagising na ako. Magkita tayo muli. Eh di magbayad ka muna. Iyon ay ang aking pinaghirapan na pagsisilbi sa'yo. 1,000,000 piso kada buwan. Hindi naman ganoon kadali kumita ng pera. Ginoong Santos, ang lalim ng pagkakaintindi ninyo sa akin. Hindi ko na maipaliwanag ang sarili ko. Ang illegal na yaman mo ay naubos ko na. Dadalhin ko lang ang isang buwang 1,000,000 piso para humanap ng iba. Ang illegal na yaman sa account mo, nalinis ko na. Kailangan ko na lang dalhin ang 1,000,000 piso kada buwan na pambayad sa iba. Ginoong Santos, sobrang mayabang ko pala. Akala ko kayang umalis sa'yo? Hindi ko alam na hindi na kita kayang iwan. Ako ba talaga ang namimiss mo? O ang pera ko? Siyempre, ikaw. Ginoo, Binibini, handa na ang almusal. Andiyan na, bababa na ako. Tanga talaga ako, o ang galing-galing mo lang umarte? Ako, si Paolo Santos, hinding-hindi magpapadaya sa isang babae. Ginoo, may bisita galing sa lumang mansyon. Para kay Binibini Reyes ang punta. Hahadlangan ba? Ikaw si Bea Reyes? Ito si Tita Elena Santos. Sa orihinal na libro, sira ang ginawa kay Bea. Mukhang hindi maganda ang pakay. Ako nga, anong kailangan? Hala, umarte ka naman kahit konti. Hemp, ikaw talaga tong babaeng to pinahinto mo si Paulo sa pagpunta sa blind date. Ano ngayon? Nasa kanya ang puso kung makokontrol ko ba yun? Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kunin mo itong 5 milyon at lumayas ka sa pamilya Santos. Ang pamangkin mo ganyan lang ba ang halaga? Kulang pa ba ang 5 milyon? Sapat na yan para humiga ka sa kama ng lalaki sa 10 buhay. Hindi mo alam ang presyo ng mga ginintuang ibon sa lungsod ng area. Ilang milyon kada buwan, maliit na bagay lang. Ikaw, magkano ba ang gusto mo? Ang itsura ni Ginoong Santos, pangangatawan at kakayahan. Baka naman, ibigay mo ang lahat ng pag-aari mo, hindi pa sapat. Hindi lang pera ko ang mahal niya. Pinaglaruan mo ako. Dahil sa 5 milyong ito, pwede kitang libreng bigyan ng isang sikreto. Ano, kahit umalis ako ngayon, yung mga ipinakilala mong babae, hindi rin mapapansin ni Ginoong Santos dahil ang taong ito ay mabagsik, kuripot, at mapagtanim ng galit. Ako lang ang makakatiis sa kanya. Ano tawag dito? Perfect match. Tama ba? Wait, sasabihin ko sa'yo, ikaw ay isang consumable. Pwedeng palitan kahit kailan. Tuloy mo lang ang pangarap mo sa gabi. Ang pagiging nakokonsumo ng taong katulad ni Ginoong Santos ay pangarap ng marami. Walang hiya, ah. Kahit gusto ninyo ang aking mga cherry, hindi naman kailangang lumuhod. Pinapahiya mo ako. Batang babae, saan ka tatakbo?
Ginoong Santos. Ang sama ng ugali niya. Palabasin itong baliw na babae. Paulo, ako ang kapatid ng tatay mo. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Wala kang karapatang banggitin ang tatay ko. Noong nagkasakit siya noon, nasan ka? Ako, may dahilan ako doon. Ngayon, lalabanan mo ako para sa isang estranghero? Hindi siya estranghero. Gumamit siya ng maruming paraan para makapasok sa higaan mo, ng akit. Kung magsasalita ka pa ng isa, ang pamilya mo hindi lang basta mababawasan ang pera. Ilabas. Nagkamali ako. Hindi na ako makikialam sa buhay mo. Ginoong Santos. Ang mga sinabi ko kanina. Para sa akin din iyon. Siyempre, ang mga ganyang salita ay para sa mga nakakarinig. Kung alam ko lang na nandito ka, hindi kita pagbubuntungan ng sama ng loob. Di ba? ₱5,000,000 ko. Bea, mahilig ka sa pera. Buti na lang, marami akong pera. Bea, naalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa ₱1,000,000? Ginoong Santos. Hindi naman siguro kayo magbabago ng isip. Siyempre hindi. Pero susunod ka sa patakaran ko. Sistema ng pagbibigay puntos. Settlement sa katapusan ng buwan. Perfect score para makuha ang ₱1,000,000. Ang pagmamahal ko sa'yo, Ginoong Santos, hindi nasusukat sa pera. Ibig mong sabihin ayaw mo na ng pera? Pero kung iisipin, ang ekonomiya ang pundasyon ng lipunan. E di magsumikap ka. Para sa pera, titiisin ko. Bea, tingnan natin kung hanggang saan ka susunod para sa pera. Hindi makatarungan. Hindi naman bago kay Paulo na hindi niya kami pinapansin. Galit pa rin yata siya sa ginawa namin sa tatay niya noon. Hey, kung magpapatuloy ito, saan na ba ang lugar natin sa Pamilya Santos? Tama nga. Sinabi ko na nga ba na yung babaeng yun ay hindi bagay kay Paulo? Inuuto pa nito si Paulo na humiwalay sa atin? Lalo na't hindi natin siya dapat papasukin sa Pamilya Santos. Ang pag-aasawa ni Paulo ang tanging pagkakataon natin para mapalapit sa kanya. Dapat nating pag-isipang mabuti. Ang pamangkin kong si Andrea ay kasama si Paulo na lumaki. Isa pa, artista siya sa kumpanya ni Paulo. Maganda ang samahan nila. Tatawagan ko na siya. Andrea, kailan ka ba matatapos sa pag-shoot at uuwi? 1 buwan pa. Bakit? Tungkol ba kay Paulo? Umuwi ka na. Ang Paulo mo ay kukunin na ng ibang babae. Ano? Pinalayas ni Paulo si Tita Elena dahil sa babaeng yon. Gusto ko sanang umuwi ng maaga para makita si Paulo. Pero sinabi ni Paulo na unahin ko raw yung project. Wala akong magawa. Umuwi ka lang. Ang ibang bagay ay aayusin ng Pamilya Santos para sa'yo. Basta pakasalan mo si Paulo at magkaroon kayo ng anak. Ang pamilyang ito ay mapupunta sa magiging anak nyo. Salamat po, tita at tito. Kung mapapangasawa ko si Paulo, ang gusto ninyo ay makakamit ninyo. Kapag bumalik ang pamangkin kong ito, wala nang puwang si Bea. Anong punto system? Sistema ng pagkaalipin ni Santos yan. Aray. Strawberry. Nanlilibre ka naman. Hindi strawberry. Ito ay... kagat. Nakakahiya naman. Bakit ka umalis? Dahil masama ang trato mo sa akin. Kaya, Hahanap ako ng ibang lalaki. Naisip ko kaya na liit? Huwag kang maghanap ng iba. Susunod na ako. Sabi, susunod ka raw? Pero pabalik, nag-clear ng account ko. Ay, mga lalaki. na-clear din account ko. Dati nang nag-trending.
Kakagawa lang ng account na ban agad ni Paolo na patay na isda. Malapit na ang balik ni Andrea. Ang kuripot ng lalaki. Saan kaya kukuha ng pera? Alam ko na. Gawa tayo ng maikling serye. Maikling serye. Oo, base sa ating karanasan sa pag-transmigrate sa libro, gagawa tayo ng maikling serye. Tawagin natin itong yumaman ng husto kasama ang matalik na kaibigan pera na galing sa sarili nating pagsisikap, mas panatag ang loob. Hindi ba malapit nang bumalik si Andrea, di ba? Kapag nakauwi na si Andrea, lalayo na tayo sa mga bida na ito. Baka naman dumating lang ang problema sa atin. Gawin na natin. Kailangan muna nating makakuha ng panimulang puhunan. Ginoong Santos. Ito ay cake na ginawa ko para sa'yo. Sabihin mo na ano ang gusto mo. Katapusan ng buwan na. Ang masipag na munting ibon na ito. Karapat-dapat ba sa perpektong score mula sa boss? May pinaghirapan, may ani. Pero mali ang iyong pinaghirapan. Ayoko ng strawberry. At saka, napakapangit ng napili mong kurbata. Masyadong matamis ang kape mo. Si Ginoong Santos ay masyadong marangya. Ang hirap mo namang pasayahin. Pagbutihan mo ang pag-aalaga sa iyong boss, ganoon ba kahirap iyon? E di kailangan mong maghanda ng isang listahan ng mga gusto ng sponsor. Para mas makilala kita. Hindi ka magkukulang. Hoy, Nasaan si Paolo? Umalis na si Sir Paulo kaninang umaga. Para kay Binibining Reyes, may iniwan siya sa mesa. Dumating ang bayad sa mobile 1,000,000 piso. Stock market. Tahimik pero may pagka-bold. Ang galing. May pondo na para sa maikling serye. Simulan na natin. Direktor Miguel Torres. Nag-interview ng direktor. Sikat na sikat si Direktor Miguel Torres sa orihinal na libro ang pangunahing bida na si Andrea. Paboritong henyong direktor. Nanalo pa ng Oscar. Kapag siya ang direktor siguradong tatama ang serye natin. Dapat makuha natin siya. Approve. Mula ngayon sa produksyon natin may buong kapangyarihan ka bilang direktor. Pirma ng kontrata. Ako, Christian Ramos. Gusto kong gumanap na bida. Sige, approve, pirma ng kontrata. Si Christian Ramos isa sa 5 backup na manliligaw ng bida. Palaging nagmamagaling, masamang ugali, at pangit umarte. Bakit mo pa siya? Ang tatay niya ang pinakamayaman. Siya ang sponsor ng produksyon. Sponsor. Pero, hindi pa ako masyadong sanay umarte. Walang problema. May talento ka naman. Siya ang unang naniwala sa akin. Salamat sa pagtitiwala. Walang anuman. Uri ng tema, modernong urban na shooting serye. Bilang ng araw, lokasyon ni Bea at Sofia Capital Lungsod, 6 araw, Si, Agosto, kumpleto 23, na ang uri ng produksyon. hiring. Halika, selfie tayong lahat. Mula ngayon, tayo ay magkakasamang magsusumikap. Ako at ang aking best friend, yumaman opisyal na nagsimula ang shooting. Pinakamayaman. Bea Reyes. Ang laki ng pangarap mo. Pumunta sa set. Hindi ako naniniwala sa tadhana.
hanggang sa makilala kita. Ako. Gusto kita. Ginoong Santos, anong ginagawa mo rito? Bakit? Ayaw mo ba akong nandito? Ay, syempre hindi naman. Ito si Christian, isa siya sa mga artista namin. Nag-iensayo lang kami ng linya. Akala ko, may nagtatapat ng pag-ibig sa'yo. Tama ang akala nyo, Ginoong Santos. Nag-eensayo nga ng linya. Kailangan mong maglagay ng emosyon. Paano mo pa maaalala kung hindi? Tama ba, Ate Bea? Paulo. Nobyo ni Bea. Ate Bea, parang hindi ka sang-ayon ah. Kung ano sabi ni Ginoong Santos, yun na yun. Unang bisita ko sa set, nag-imbita ako ng chef mula sa Michelin para magluto ng pista ng alimango para sa buong produksyon. Pista ng alimango? Ang mag-alimango, mahirap kainin at hindi nakakabusog. Ate Bea, nag-order ako para sa produksyon natin ng deluxe na packed lunch. Hindi mo naman ako sasabihang nagpasya ako ng mag-isa, di ba? Hindi kaya na pramahal nito. Saka na kita bayaran. Hindi na, Ate Bea. Ang bait mo kasi sa akin. Wala yun. Niniebe, niniebe, niniebe. Umuwi na tayo. Hindi pa tapos ang trabaho. Uuwi na lang ako mamaya. Gusto mo bang umuwi? Para mag-arte at makipag-flirt sa kanya? Nagsiselos ka ba? Bea, ang talino mo naman, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo napapansin na gusto ka ni Christian. Ginoong Santos, nag-iisip kayo ng sobra. Ikaw lang ang gusto ko. Di tanggalin mo si Christian. Hindi ba iyon masyadong hindi patas? Ginoong Santos, trabaho lang ang samahan namin. Huwag kang, Ibawas ko lahat ng puntos mo sa buwang ito. Aba, ang yabang. Kapag nakaluwag-luwag na ako, lalayo ako sa inyong mga bobo. Ginoong Santos? Tumawag si Binibining Fernandez at sinabi na gusto niyang umuwi ng maaga para dumalo sa awards night sa 2 araw. kung gusto niyang umuwi, di umuwi. Papasunduin niyo siya. Sabi ni Binibining Fernandez, sana kayo raw po ang sumundo sa kanya. Akala mo ba wala akong ginagawa? Ilang piraso pa yung mga ticket na bigay ng brand? Ibibigay ba kay Binibining Reyes? Wag. Masarap yan. Hay. Buti pa si Marco mo. Ang dami niyang binigay na ticket. Magaling naman siya lately. Hey, pero ayaw magbigay ng pera. Hey, Malapit nang maubos ang 1,000,000 piso. Kailangan ko na lang siyang pakiusapan muli. Naghihintay pa ng sahod ang production. uy, teka, si Andrea Bay. Lalabas din sa isang awarding ceremony. Hay, 1 buwan pa yun. Pagdating niya, klasikong galaw ng pagkadapa, pagtapon ng alak, at pagkahimatay. Sabay niyang maaakit sina Paolo at Marco. Hindi ko kaya. Kaya bago dumating si Andrea, kailangan kumita ng pera at matapos ang drama. Kung hindi, mawawalan ka ng pera at ng tao. Hay, Maligayang pagdating po. Meron bang bisitang Bea Reyes sa listahan? Tama ba? Opo, kakapasok lang. Mabuti. Uy, B. ang galing, nandito ka rin. Pinabili mo ako ng ticket para kay Bea, tapos ikaw mismo, di mo siya pinapansin. Ngayon, wala nang silbi ang babala. Dumating pa rin si Christian dahil sa chismis. Pero sa tingin ko, itong si Bea, hindi na rin magtatagal. Kasi,
Yung dati mong kababata, yung puting buwan ng kapitbahay, si Andrea, bumalik na, alam ko na. Yung puting buwan ng kapitbahay, may something kayo noon. Close lang ang mga magulang namin. Itinuturing ko lang siyang kapatid. Tsaka, si Bea, pera lang ang habol. Wala na siyang pakialam sa iba. Paano mo naman nalaman? Sa totoo lang, buti na lang bumalik si Andrea para makita mo kung totoo ba si Bea sa'yo. Kung pera lang talaga habol niya, mas mabuti nang iwan mo na agad. Paolo, Ang ika-25 na, Golden Dragon Awards ay magsisimula na. Ngayon, para sa lahat ng online viewers, ang ikaiatangag na award ay, award para sa pinakamahusay na potensyal na aktor. Ang nagwagi ay, Andrea Fernandez. Tumawag po tayo kay Binibining Fernandez. hindi ba dapat si Andrea, isang buwan pa bago bumalik? Kuya Paolo, salamat sa pagpunta sa awarding ceremony ko. Ito ba si Ate Bea? Ang ganda-ganda mo. Mukha nga siyang Andrea. Yung bibig lang ang naiiba. Saan mo naman nakita ang pagkakahawig? Ito ay melon. Ito ay kalabasa. Oy, Ginoong Ramos, ang tagapagtanggol ni Binibining Reyes. Baka naman... Kaya pala si Binibining Reyes ay laging pumupunta sa set. Micaela, ang pagiging mapagmalasakit ni Ginoong Ramos kay Ate Bea ay para lang sa kaibigan. Para lang tulad ni Kuya Paolo sa akin. Hoy, huwag mo akong ihalin tulad sa iyo. Iba ang antas ng pagiging mapanlinlang natin. Ginoong Santos, magkwentuhan pa kayo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Kuya Paolo, may nasabi ba akong mali? Kagagaling ko lang sa ibang bansa. Gusto ko lang makilala ang mga kaibigan ni Kuya Paolo. Wala akong alam sa hangganan, kasalanan ko na. Huwag mo nang pagalitan si Ate Bea. Kontrolin mo ang aso mo. Ikaw? P. Si Andrea mismo ay ang pangunahing babae sa mundo ng nobelang ito. At si Paulo ang lalaking bida niya. Nakatakda na ang istoryang ito. Hindi natin ito mababago. Akala ko si Paolo. Nabaliw yata ako. Kung ganon, tumakas na tayo ngayong gabi. Hindi pwedeng tumakas. Tapos na ang kalahati ng ating drama. Ang lahat ng paghihirap natin ay masasayang. Pero ayon sa istorya, tiyak na mamahalin ni Paulo si Andrea. Nakasulat na ang wakas. Sa ganitong paraan, mapuputol ang lahat ng pondo. Alam mo ba iyon? Hindi naman sigurado. Mamahalin talaga ng bida ang pangunahing babae. Pero, may magagawa tayo. Ipagpaliban ang kanilang pagkakagusto. Paano kung aksidente kong maibuhos ang alak kay Kuya Paolo at ihatid siya sa kwarto para magpalit? Bea, paano mo pa ako makakalaban kay Kuya Paolo? Kuya Paolo? Uy, baliw ka! Ito ay tinatawag na paghahanda. Anong ginagawa mo? Iinumin ko ang inumin mo para sa'yo. Masyado kang makulit. Isama kita para magpalit. Hindi ko pa rin matalo. Yung sirang plot armor ng bidang babae. Kuya Paolo, hindi ko maabot ang zipper. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko kaya. Kuya Paolo, noong bata pa tayo, laging magkasama, at muntik na tayong magkakasunduan sa pagkabata. Sabi mo nga noong bata pa tayo iyon. Dahil ba kay Ate Bea? Siya? Alamin mo ang sarili mo. Sir Santos, may isang transatlantikong pulong na kailangan ninyo pangunahan ni Sir De La Cruz. Naghihintay si Sir De La Cruz sa kwarto.
Hi. Mukhang ang storyline na ito ay talagang hindi maiiwasan. Si Paolo na patay na isda ay lulukso sa ibang lawa, talagang hindi mapipigilan. Mamayang gabi, uuwi ako at mag-iimpake. Tara na. Bea, Ikaw, isang ginintuang ibon na hindi maipakita? Anong laban mo sa akin? Binibining Fernandez. Bagay na bagay kayo ni Ginoong Santos, parang picture perfect kayo. Tigilan niyo na po ako sa mga biro niyo tungkol sa amin ni Kuya Paulo. Wala lang talaga kami. Andrea, tigilan mo na yung pagtatago. Kahapon, si Tito Anton ay sinabing pumunta ka raw sa bahay ng mga Santos para kumain, di ba? Oo nga, huwag ka nang mahiya. Binibining Fernandez, may gagawin ka bang pelikula? Ako na ang mag-invest. Basta't, sa harap ni Ginoong Santos, magandang salita lang ang sabihin mo para sa akin. Binibining Fernandez. Ito ay para sa sentro ng sining ng Timog, na tiket para sa gala. Sana po kayo ni Ginoong Santos ay pumunta. Bakit ba saan-saan may mga nakakasuka na tao? Hi, ito yung sumingit na si Bea Reyes, no? Ang baba ng antas ng party dahil sa kanya. Huwag mong sabihin mayroon ngang mga taong pinalaki para maging investment. Ang tanong lang, ano kaya ang lasa? itong manyakis mong kamay, itabi mo na lang sa pagdalaw mo sa libingan. Kung hindi, putulin ko na yan dyan at ipakain sa aso. Walang kwenta ka, tapos lalaitin mo pa ako? Tigil na ang away. Pasensya na, Binibining Fernandez. Dahil sa babaeng iyon, masyadong maliksi ang galaw. Walang problema. Kung nasaktan mo si Ate Bea, sisihin din ako ni Kuya Paulo. Bea, ikaw na munting cute na sumisira sa relasyon ng iba. At nagmamatapang ka pang sabihing trabaho lang. Sino ang munting cute? Ikaw. Si Andrea ay sobrang kumpiyansa. Tiyak na na-strategize na niya si Paolo Santos. Hindi ako dapat mahulog sa kanilang bitag. Trabaho lang ang relasyon namin ni Ginoong Santos. Naiintindihan namin. Yung tipong, nakahiga sa kama sa gabi, nag-uulat ng trabaho, di ba? Binibining Fernandez. Ang tiyan mo, isang buwan na, di ba? Ano bang sinasabi mo? Noong nakaraang buwan, nakita kita sa ospital. Nakita kitang pumunta sa OBGYN. Kasama mo pa yung investor ng production niyo. Si Ginoong Lim ang naghatid sa'yo, di ba? Ikaw. Ginoong Lim, 70 na, pero carry pa. Totoo naman, talagang inaalagaan ni Ginoong Lim si Andrea. Kakakalat ka ng chismis. Ay, naku. Si Ginoong Lim ay nag-utos pa. Itago ito sa akin. Pasensya na talaga. Si Bea ay hindi mukhang nagsisinungaling. Baka naman. Mga tanga, kung ano sabihin niya, maniniwala kayo agad. Alam niyo pala yan. Pero si Andrea, hindi ba? Ilang salita lang. Naniwala na kayo? Walang kapantay na malaking tanga. Kung gusto niyong siraan ako sa susunod, magpakita kayo ng ebidensya. Ate Bea, sandali. Listahan ng mga gusto ng sponsor. Ang ginintuang ibon na si Bea Reyes. Ay dapat mag-aral ng mga gusto ng kanyang sponsor na si Paolo Santos. Hindi ko akalaing si Binibining Reyes. Ay ganito pala kalandi sa pribado. Ibalik mo sa akin. Ay. Bea, Kumpirmado, isa nga siyang munting kaibig-ibig. Nakakadiri talaga. Ano bang silbi ng magaling kang mag-ehersisyo sa isang kilalang pamilya tulad ng pamilya Santos? Hindi nila tatanggapin ang mga walang kwenta. Para lang siyang panibagong libangan ni Ginoong Santos. Bakit naman niya ibibigay sa kanya ang napaka-insultong listahan ng mga gusto ng sponsor? Para ipaalala lang sa kanya na siya ay isang munting cute. Bea, ikaw na sumisira sa relasyon ng iba, kabit. At ang dami mo pang dahilan na trabaho lang yon. Ate Bea, alam mo naman ang relasyon namin ni Kuya Paulo? Ginawa mo pa rin yan.
Guard, hulihin ninyo ang babaeng ito. Ngayon, para na rin. Kay Binibining Fernandez, lilinisin ko. Yang marumi mong katawan. Gusto ko lang makita kung paano magiging prinsesa ang isang ligaw na manok na nabasa ng champagne. Tigil. Si Bea ang tunay kong kasintahan. Kailan pa na ang saya ko at ng kasintahan ko ay kailangan pang husgahan ng iba? Kuya Paulo, nagbibiro ka ba? Ikaw ang nagtapon ng alak. Hindi po. Ginoong Santos, wala akong mata sa pagkakataong ito. Hindi ko alam na kayo pala ang kasintahan ni Binibining Reyes. Sabihin mo. Ayaw mong sabihin, edi mawawala ang dalawa mong kamay. Andrea, anong gagawin natin? Wala yan. Ayaw lang ni Kuya Paulo na insultuhin siya ng iba. Kuya Paulo, Umalis ka. Andrea, i-defend mo naman ako. Kuya Paulo, hindi sa iyo ang mga sinabi ko. Pero si Binibining Reyes ay talagang... Sayo na lang mamaya. Hindi ako nambubugbog ng babae. Pero simula ngayon, tatapusin ko na ang lahat ng kontrata natin. At hihingi ako ng triple damages. Ginoong Santos, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang mag-terminate ng kontrata sa Santos Group. Parang na-blacklist na ako. Ginoong Santos, i-defend mo naman ako, Andrea. At sa lahat ng nagpapagulo ngayon, ang pamilya Santos ay hindi na makikipagtulungan kailanman. Dumating ako ngayon para makipagtulungan sa Santos Group. At ngayon, wala na. Kung wala ang pondo ng Santos Group, babagsak ang kumpanya namin. Ginoong Santos, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Si Binibining Reyes pala talaga ang girlfriend ni Ginoong Santos. Si Andrea talaga ang may gulo. Ginoong Santos. Si Bea ay ang girlfriend ko, hayag at lantad. Itong linyang ito, may bisa ba? Sa orihinal na libro, ang linyang ito ay sinabi ni Paulo kay Andrea. Eh kung ganun, binago ko na ba talaga ang istorya? Ano sa tingin mo? Ginoong Santos, huwag na po kayong magpaliwanag. Nasobrahan ako sa pagsasalita. Bakit hindi na kailangang magpaliwanag? Ako. Ayaw ko lang kayong mahirapan, Ginoong Santos. Hindi ba't marunong ka namang sumakay sa sitwasyon? Sasabihin ko ng isa pang beses, ikaw, si Bea, ay aking girlfriend. Girlfriend na may tatak. Kahit ikaw mismo, hindi mo yan may kakaila. Kahit sa huli, si Andrea talaga ang mamahalin ni Paolo. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking ito ay akin. Paolo. Gusto rin kita ngayon, sobra. Ngayon lang? Paano na sa susunod? Sa hinaharap, kailangan ko munang maglagay ng tatak. Kahit hindi tayo magkatuluyan sa huli. Huwag mo akong kakalimutan. Tatagan mo ang salita mo. Ano to?
Ito ay isang napakahalagang bagay. Ngayon, ito na ang iyong tropeo. Ako rin. Magpahinga ka na. Tropeo. Pero bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Babala. Natukoy, ang matamis na pag-ibig, 1v2 pangunahing plot, ay sobrang nalihis sa itinakdang landas. Humihiling ng sapilitang interbensyon at pagwawasto. Naghihintay sa tugon ng sistema. Si Sir Paulo ay hindi nang umiti ng ganito katagal. Ayos, cut. Si Paulo Santos na to. Hanggang sa panaginip ko, iniistorbo ako. Kaya hindi ako nakatulog buong gabi. Mukhang totoo ang pagkamatay, pero ang yaman niya, totoo yata. Itong diamond necklace mo, talagang nakakasilaw sa mata ko. Ate Bea, Si Andrea yun, di ba? Mukhang totoo nga ang mga chismis online. Bakit ba siya palaging nandyan? Siya at si Samantha ay gumawa ng nag-aalab na tagsibol. Iyon ay katulad ng drama natin, dalawang bida. Pero nakakatawa nga, sila ay mayaman na grupo. Bakit pa kailangan makishare ng studio sa atin? Parang sinusundan nila tayo. Ay, pero kahapon, si Paulo Santos ay pumanig pa sa iyo. Nakakabilib. Baka dahil napigilan natin ang romantic scene nila. Hindi pa umiibig si Paulo kay Andrea. Kaya sa akin, bilang munting ibon, may awa pa siya. Patuloy lang. Hanggat hindi pa umiibig si Paulo kay Andrea, kailangan pa nating kumita ng pera. Palaguin ang career natin. Kapag tapos na ang drama at may pera na tayo, aalis na tayo. Bahala na sila sa kanilang tatsulok na pag-ibig. Ayoko nang makita. Sa totoo lang, kahapon, si Paulo Santos nang iligtas ka. Ang gwapo talaga. Okay lang. Na-excite ka. Siguro nga. ang kwintas na iyon ay dapat sa akin. Iyon ay pamana ng manugang ng pamilya Santos. Ipinamana ni Tita Maria kay Kuya Paulo. Paano niya ibinigay iyon sa kanya? Samantha, pasensya na, nadamay kita. Buti na lang may kakayahan ako na isama ka sa produksyon. Pasensya na, gaganap kang masamang kontrabida. Oo nga, ako na matalino at maganda. Ang salitang masamang kontrabida ay hindi bagay sa akin. Pero sisikapin kong pahalagahan ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Pero si Ate Bea, masyado na siyang masaya, diba? Bea, tiyak na hindi kita papayagang magtagumpay. Ilag. Ang mahal ng mga gamit dito. Ito lang. Umabot ng 600,000. Kung mababasag 3 beses ang bayad. Anong nasa isip nyo para umarkila ng ganito? Kamahal na set. Mataas kasi ang standard ni Direktor. Sabi niya, itong short series natin, ayaw naming maging panandalian lang, kaya dapat mataas ang standards. Kahapon, sabi ni Christian, tutulungan ka, bakit mo tinanggihan? Sa labas ng set, kailangan kong lumayo sa kanya. Kung hindi, si Paolo magsiselos ulit. Tama nga, kapag may tinanggap ka. Simula na ngayon kay Paolo, pinagpipilitan mong maging tapat. Kayong mga walang kinalaman lumabas. Alam ko naman, mamaya lang rerentahan ko rin itong lugar, gusto ko munang mag-setup. Ate Bea, wala namang problema, diba? Siyempre, may problema. Ito ngayon ay set ng produksyon namin. Hindi ka ba marunong makaintindi ng tao? Narinig ko, hindi mura ang mga gamit dito, di ba? 600,000 raw. Ang ganda talaga. Samantha, ang careless mo naman. 1,800,000. Bayaran mo. Pero sinabi ni Ate Bea na kayo ang gumagamit ngayon, kaya kayo ang dapat magbayad. Itong Ming Dynasty silk carpet, mas mahal pa yata. Ikaw kayo, sinadya nyo to, diba? Wala namang CCTV dito, paano mo mapapatunayan? Kahit papuntahin ko ang mga taong to na sirain lahat dito sa oras na ito si Ate Bea ang gumagamit. Kaya ikaw ang magbabayad lahat. Alam ko, mahigpit na kinokontrol ni Kuya Paulo ang allowance na ibinibigay niya sa'yo bawat buwan. Wala ka namang pera pambayad, di ba? At wala ka ring ebidensya. Wala ring silbi
kung sasabihin mo kay Kuya Paulo. Pwede kitang tulungan, Ate Bea. Basta, ibigay mo sa akin ito bilang sangla. Nawala ni Bea ang kwintas ni tita. Tiyak na si Kuya Paulo ay makikipaghiwalay sa kanya. Walang CCTV, di ba? Sige, ganyan ba? Sa mga gahaman, ang kailangan lang ay ang suntok ng katotohanan. Bea, dahan-dahan lang. Kung masira ang mukha ng dalawang yan, ako pa ang magbabayad ng damages. Tigilan nyo kaming takutin. Dalawa kami ah. Noong nakaraang buhay, si Bea ay nagbubuhat ng semento sa construction. Kahit 10 mayayamang dalaga pa, isa lang iyon sa kanya. Makikiramay na lang kayo. Nandito ba si Bea? Bea, Yung babaeng inaapi. Kawawa naman. Nasa loob. ang ganda-ganda niya sa loob. Sayang. Bea Reyes. Kuya Paulo, dumating ka na sa wakas. Ate Bea, siya ay isang halimaw. Ang lakas niya, grabe, parang hindi tao. Iligtas mo kami. Hindi ka naman nasaktan sa kamay? Kuya Paulo, ako ang sinaktan. Ako yung tao na binugbog. Nasira ang mga gamit dito. Ayaw magbayad ni Ate Bea, kaya sinisi kami ni Micaela. Ayoko. Kaya siya pinilit si Samantha na pumirma. Hoy, ikaw ang unang sumira ng mga gamit sa set. Ate Bea, kahit naiinggit ka sa relasyon namin ni Kuya Paulo, hindi mo pwedeng magsabi ng kung ano-ano nang walang ebidensya. Kuya Paulo, kailangan mo akong tulungan. Tama ka. Kailangan magbayad. Hindi lang yung bayad sa nasirang gamit, pati na rin sa nawalang trabaho. Si Ate Bea ay nag-aksaya ng maraming oras natin. Maraming oras. Magbayad na lang siya ng 7 milyong piso. Kuya Paulo, ano sa tingin mo? Makatarungan. Andrea, tama ka. 7 milyon. Kuya Paulo, nagbibiro ka ba? Gusto mo akong... Talaga. Tawagin mo ang mga tao sa labas. Para tanungin ng pulisya. Kuya Paulo? Ako. Si Samantha ang sumira ng lahat. Ako. Wala akong pera. Walang pera? At naglakas loob ka pang hikayatin siyang manira ng mga bagay. Kuya Paulo, hindi ka pa ba nagtitiwala sa akin? Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Umalis ka at isama mo ang aso mo. Hindi pa siya nagbabayad. Wala ba sa iyo ang promissory note? Hindi sila makakatakas. Talaga naman si Paulo. Napakabait niya sa kanyang puting buwan. May 20 minuto pa. May gusto ka bang sabihin? Dito. 20 minuto lang. Bea, anong iniisip mo? Ang bintanang ito. Ang ganda-ganda ng bintana. Saan mo binili? Mukhang gusto mo talaga, no? Hindi, ayoko. Nagkakamali kayo, Ginoong Santos.
Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang gusto ko. Gusto ko lang na makasama kayo. Ako rin. Maganda ang performance mo ngayong buwan. 1,000,000 piso, nasa account mo na. Bumili din ako ng mga alahas. Nasa kwarto mo. Buti naman po kayo, Ginoong Santos. May iba ka pa bang gusto? Sabihin mo lang sa akin. Si Ginoong Santos ay talagang ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Mahal kita. Mababayaran na ang location fee ng produksyon. Gusto ko lang na maging mabait ka. At manatili ka sa tabi ko. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Bea. Ganito. Mas iintindihin mo pa kaya ako? Bilisan, bilisan! Kailangan nating abutin ang liwanag ng araw, mga pare. Bilisan! Announcement. Christian. Kung maghihintay pa tayo, baka wala na tayong pagkakataon. Bilisan nyo! May oras ka ba? Pwede mo ba akong tulungan? Mag-ensayo ng script? Bakit hindi si Direk Chin na lang kausapin mo? Hindi pwede. Ito ay ang huli nating eksena. Kung matutulungan mo ako, mas mabilis akong makakapasok sa karakter. Sige, mag-ensayo na tayo. Hindi talaga siya marunong makontento. Sana si Kuya Paulo at ang iba, makita nila ang totoo niyang pagkatao. Sana lang. Si Bea na munting cute. Binigyan ako ng concussion. Sa magandang pagkakataong ito, hindi ko na sila palalampasin. Alam ko na, noon pa. Naiiwan mo rin ako. Hindi ka naman talaga nababagay sa maliit na mundo. Ang daming may gusto sa'yo. Humahabol sa'yo. Pasensya na. Bakit may action pa? Pero hahanap ako ng iba't ibang dahilan para makalapit sa'yo. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi tugma ang mga linya. Nasa karakter na siya. Bihira siyang ganito kaseryoso. Huwag na natin siyang istorbohin. Tapos ka na, Bea. Mikaela, selfie to. Mawawala din ang epekto ng concussion. Bilisan mo, kunan mo na. Prutas, video, litrato, epektong pelikula, video, litrato, portrait, panorama. Sa paningin ni Kuya Paulo, wala siyang tinatanggap na dumi. Bea, tingnan natin kung paano ka makakalabas ngayon. Bea, tapos ka na? Sabihin nating, kung sasabihin kong gusto kita, gagawin mo ba? Ako. Paulo Santos. Nag-ensayo lang kami ni Christian. Nagkakamali ka. Mali? Sabihin mo sa akin. Sa script, anong eksena yung ginagawa mo kanina? May adlib naman sa pag-arte. Sa tingin mo adlib din yon? Kung may problema ka, sa akin mo na lang ilabas. Bakit mo ginaganyan si Ate Bea? Talagang hindi yon ang iniisip mo. Bigyan mo ako ng dahilan para pagkatiwalaan ka. Okay na ba ito? Paulo Santos. Ibaba mo ako? Ginoong Santos. Linya lang talaga ang pinag-usapan namin. Pinagkakatiwalaan kita. Pero hindi ako naniniwala kay Christian. Nag-arte ka naman para sa pera, di ba? Ibibigay ko sa'yo 5,000,000 piso kada buwan. Bawal kang mag-arte.
Ito ang karera ko. Hindi ko ito pwedeng bitawan. Ayaw mo ng pera? Mukhang gusto mo na talaga siya. Hindi. Aligino. Mas madali kitain ang pera niya? Wala na akong silbi sa iyo. Bea Reyes, ang galing mo talaga. Naalis si Kuya Paulo dahil sa inis, Micaela. Kung ang mga litratong ito na kinuha mo ay ipopost mo online, siguradong malalagot si Bea. Ipopost ko na ngayon. Sandali? Papagawa muna kay John ng isang bagay. Bea! Bea! Ang litrato mo kahapon kasama si Christian ay may nagpost online at nagkalat ng chismis. Dinagdagan pa ng drama. Sinabing may iba ka pang nilalandi. Lahat ito ay ginawa ng mga fans ni Christian. Pero ang tatay niya nang malaman ay galit na galit at pinagbawalan siyang lumabas. Kung hindi, ang bagay na ito ay kailangan niyang pakialaman. P. Okay lang, hindi ito makakaapekto sa atin. Linisin ninyo ang sarili at ituloy na natin ang trabaho. Binibini, may parcel po kayo. Nakakapagtaka, hindi naman ako umorder ng kahit ano. Wala naman akong binili eh. Bea Reyes, mamatay ka nawa ng masama. Bakit mo naaakit ang kuya namin? Karapat dapat ka ba sa kanya? Sino ka ba? Quard. Bea, mamatay ka nawa ng masama. Sobra naman to. Okay ka lang? Okay lang ako. Babawiin ko na ang venue nyo. Magayos na kayo. At lumayas kayo dito. Bakit? Bakit pa? Si Ginoong Santos. Ang may gusto. Ang laki na ng issue online. Negosyante kami, hindi charity. Si Paulo Santos pala ang may gusto. Kaninang umaga, ang tanging investor nating umurong na. Sabi niya bayaran namin ang triple na penalty. Dahil ba sa mga chismis? Si Paulo Santos kasi. May nananadya sa atin. Ang tanging investor umurong na, at may penalty pa. Ito, matutuloy pa ba ang serye na to? Wala namang pera ang produksyon. Bukas ang sweldo. Sana naman hindi ma-delay. Yung kabilang production ni Andrea, kumukuha pa raw ng tao. Kaya, nagulat kayo lahat ngayon. Kaya day off muna tayo. Bukas. Nasa inyo na ang sweldo. Lahat ng problema. Aayusin ko. B. May nasa likod nito, nang gugulo. Si Andrea o si Samantha yan. Kailangan nating alamin ang totoo para tuluyang malutas ang problema. Pero, paano yung bayad pinsala? Ininvest natin lahat ng pera sa serye na ito. May paraan ako. May balita na ba sa kanya? Sino po, Sir Santos? Tusk? Wala. Kuya Paulo. May kailangan ka ba? Kuya Paulo, tingnan mo naman ito. Ate Bea, binenta na raw yung alaala ng nanay mo. Kuya Paulo, May kailangan ka pa ba? Kuya Paulo, huwag kang magalit. Si Ate Bea at si Christian, nagka-developan daw sa set. Todo bashing sa kanya online. Nag-walkout na yung crew. Ginawa niya lang naman yun para matuloy ang serye. Kaya niya, binenta yung kwintas. Kontakin agad lahat ng platform managers. Sabihin mong tanggalin lahat ng tungkol kay Bea at Christian, at saka, kausapin ang editors ng major news sites. Kapalit ng buong taon naming ads, ipablock nila ang pagkalat ng balitang ito. Ano? Kuya Paulo, bakit mo pa siya tinutulungan? Girlfriend ko siya. Ikaw, sino ka ba? Andrea, dahil sa pagkakaibigan natin noong bata pa tayo itinuturing kitang kapatid, pero may hangganan din ang pagpapahalaga. Huwag ka nang makialam sa usapin naming ni Bea.
Ako, hindi ko talaga kayang manood habang nasa dilim ka. Ang taong hindi ka pinahahalagahan, gusto mo bang panatilihin siya sa tabi mo? Hatid na ang bisita. Binibining Fernandez, maaari na po kayo. Ang bagay na ito, malinaw na may taong nagtatarget kay Bea. Alamin mo, focus sa pagsisiyasat kina Andrea at Samantha. Si Samantha ang nag-post ng mga litrato at chismis gamit ang dummy account. Bakit walang tao? Bakit naalis na sa trending? Hindi pa rin natumba si Bea kahit ganito. Ang swerte niya talaga. Kapag na-record ko ang ebidensya ng paninira niya sa akin, masosolve na lahat ng chismis. Ang liit ng kwarto. Saan ako magtatago? Ginoong Ramos, pinaghintay mo ako ng matagal. Shh. Bakit ka nandito? Anong ingay yon? Hoy, wala namang ingay eh. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang excited mo naman. Pilyo ka. Ay, pero hindi mo inalis ang venue ngayon. Hindi mo pinalayas si Bea. Nasad si Andrea. Kasalanan ko ba yun? Si Sir Santos ay nagpapadala ng demand letter kung saan-saan. Ang braso ko, ba hindi naman makakalaban sa hita? Kaya, hahawakan na lang ang hita ni Samantha. Tama ka naman. Sino bang mag-aakala na si Prinsipe Santos ay personal na tutulong kay Bea para maglinis ng gulo at mag-PR? Pero, si Bea, talagang matapang para mag-cheat kay Paulo, makipag-date kay Christian. Peke lang yun lahat. Kung totoo man, bakit hindi na lang magpakasal para maging publiko? Nag-aartista lang naman sila, yung mga video at picture. Lahat yun ako ang kumuha sa tamang anggulo. Tama na. Gawin muna natin ang dapat. Kung mapaglingkuran mo ng mabuti si boss, ang bida ng Meteor. Sa'yo na... Hindi ba sinabi ni Ginoong Santos, dati na hindi na tayo magkikita? Hindi ba naibenta na? Paano mo nalaman? Kung ibebenta ko ito, nandito pa ba? Sabihin mo sa akin kung bakit. Magkano ang makukuha? Maganda ang pagkakapangalaga. Pamana ito ng ilang henerasyon. Bihira itong makita. 5 milyon, kukunin ko. Ito ay isang napakahalagang bagay. Ngayon, ito ay iyong tropeo. Kasama na ako rin. Hindi ko na ito ibebenta. Oo nga, bakit hindi mo ibenta? Kung ibebenta mo, masosolusyonan ang lahat ng problema. Hindi ka ba? Ayaw mong bitawan? Bea, nasa puso mo ako, di ba? Para akong nasasakal na. Lumabas tayo at maghalikan.
Bea Reyes. Ginoong Santos. Mukhang nakasagabal ako sa kasiyahan ni Ginoong Ramos. Hindi naman. Wala po. Bea Reyes. Pumapasok ka ng walang pahintulot. Pwede akong humingi ng tulong. Pulisya. Tingnan natin kung ako ang unang hulihin ng pulisya o ikaw. Peke lang yon. Kung totoo yon, bakit hindi mo na lang i-public para lalong maganda? Nag-arte lang sila ng linya. Yung mga video at pictures, lahat yon, pinicturan ko lang sa tamang anggulo. Artikulo 200 at 6 na lang Kodigo Penal. Libel. Maaaring makulong ng hanggang 3 taon o makulong. Sabihin mo sa tatay mo, para sa ikalawang kalahati ng taon, Yung film base at investment projects ng pamilya Ramos, ay muling pag-iisipan ng pamilya Santos. papatay na po ng tatay ko. Ma. Binibining Reyes. Ako. Nabulag ako ng kasakiman. Kasalanan ng masamang babaeng ito. Ikaw. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pakisabi kay Ginoong Santos. Magmakaawa ka para sa akin. Duwag ka! Miss Samantha, gusto mo bang lumaban? Ano bang gusto mo? Sumulat ka ng liham ng paghingi ng tawad at lahat ng ginawa mo at ni Andrea Fernandez, i-post mo sa internet para mabalik ang aking magandang pangalan. Huwag kang masyadong mapang-abusuhin. Umalis na ako sa Santos Group. Umalis na ako sa Santos Group. Ngayon, nasira na ang career ko sa showbiz. Gusto mo bang sirain lahat ng sa akin? Pinili mo yan. Ang serye ko, muntik nang masira dahil sa kasinungalingan ninyo, muntik nang mawala. Sobra ka na. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang sobra. Makinig ka ng mabuti. Hindi lang kayo hihingi ng tawad, kundi kailangan din kayong umalis sa produksyon ng nag-aalab na Taxi Boy. Ginoong Santos? Matagal na dapat yan. John de la Cruz, alam mo na ang gagawin. Opo. Huwag kang mag-alala. Muntik na akong malunod sa masamang plano mo. Nagkalat ka ng kasinungalingan, papatayin kita. Oy, kayo dalawa nagkaayos na ba kayo? Nasaan ang mga tao sa production? Lumipat lahat sa production ni Andrea Fernandez. Sabi nila malaki raw ang bayad doon. Palabiro sinasabi nilang mahirap ang production natin. Balak ko nga silang lapitan eh. Hayaan mo silang umalis. Sa panahon ng kagipitan, bawat isa'y nag-iisip para sa sarili. Nakakalungkot lang, mali ang pinili nila. Hindi naman. Ang problema wala tayong pera ngayon. Umalis na lahat ng empleyado. Ano na lang gagawin natin? Bakit? Ang pamilyar naman? Paano hindi magiging pamilyar? Si Tito Carlos, pinakamahusay na cinematographer. Si Ginoong Gabriel, hepe ng manunulat, at si Ginoong Rafael, maalamat na producer. Ano bang nagawa ko para makilala ko ang mga taong ito? Magandang araw. Pwede po bang mag-apply bilang cinematographer dito sa inyong production? Baka po nagkakamali kayo ng lugar. Hindi ka namin kayang bayaran. Kaya naming bayaran. Pinakita ko sa kanila ang script mo. Nagustuhan nila ito. Ako ang mag-i-invest sa produksyong ito. Ikaw, hindi mo ba gusto na mag-artista ako? Ikaw ay taong dapat nasa ilalim ng spotlight noon. Makitid ang aking pag-iisip. Hindi ito kabayaran. Gusto ko lang na iangat ka sa mataas na lugar upang makita ka ng maraming tao. May karapatan ba akong gawin ito? Si Andrea Fernandez yan. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, puputulin ko na ang lahat ng koneksyon. Andrea, binigyan na kita ng pagkakataon. Simula ngayon, hindi ka na artista ng Santos Group. Kuya Paulo, sisiraan mo ba ako? Noong sinaktan mo si Bea, dapat inisip mo na ang kahihinatnan, at saka, ikaw ang may kasalanan. Kailangan mo ring bayaran ang penalty, 10 beses. Kuya Paulo, magkababata tayo. Ihanda mo na ang pambayad sa penalty. Kung sasaktan mo ulit si Bea, o lalapitan ako ng sadya, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na halaga ng pagbabayad. Bakit nangyari to? Bakit nangyari to?
Ako naman dapat ang tunay na mahal ni Kuya Paulo. Ang kanyang puting buwan. Ayoko. Babala, natukoy ang Sweet Love 1B2. Ang pangunahing plotline ay malayo na sa itinakdang landas. Ang System Code 385 ay sapilitang nakialam para itama ito. System Initialization completed. User Identity confirmed. Orihinal na bida, Andrea. Anomaly detected. Natukoy ang isang mananakop mula sa ibang mundo, si Bea. Sofia. Mission brief. Tulungan ng host na i-strategize ang bida. Ibalik ang orihinal na plotline. System prompt. Ang sistemang ito ay magbibigay sa iyo ng kumpletong Golden Finger at God's Eye View assistance. Ganoon pala. Bey, sa pagkakataong ito, babalikan ko ang lahat ng sa akin. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin, bakit hindi mo ibinenta ang kwintas? Ginoong Santos, ngayon ba ang tamang oras para pag-usapan ito? Sabihin mo, Sa totoo lang. Hindi ko rin alam. Nag-aalala lang ako na baka magalit ka. ito ay alaala ng nanay ko. Napakamahal nito. Ito ay noong ibinigay ng tatay ko sa nanay ko nung nag-propose siya. Bago mamatay ang nanay ko, personal niya itong ibinigay sa akin. Sabi niya, wala siyang swerte. Na hindi niya makita na mag-aasawa at magkakaanak ako. Kaya sana ay maisuot ito ng aking partner. At masaksihan ang kaligayahan ko. Kaya masaya ako. Na hindi mo ito ibinenta. Patna, Pwede ka bang maging partner ko? ako. Pwedeng bigyan kita ng oras para mag-isip. Si Andrea. Bakit mo siya babanggitin? Hindi ba si Andrea ang white mo? Ang kababata mo. Hindi mo ba siya laging inaalagaan? Palagi ka palang nagsiselo sa kanya. Mga magulang ko lang. At mga magulang niya ay magkababata. Itinuturing ko lang siyang kapatid. Wala nang iba. Gusto mo ba ako? Gusto. Gustong gusto. Bea, aminin mo na. Sa bawat pagkakataong pinapaboran ka niya, matagal mo na siyang gusto. Ang lakas ng energy mo, mukhang hindi sapat ang ginawa ko kahapon. Isa pa. Ano sa tingin mo? Kailangan ko pa kumita ng pera, di ba? Pagod ka kahapon. Magpahinga ka muna ng isang araw. Itong mga black card na walang limit. Para sa akin din ba to? Yung sistema ng pagbibigay puntos. Girlfriend na kita ngayon, kaya dapat baguhin ang rules ng sistema. Base na lang sa satisfaksyon mo. Bea, sa ganito, hindi mo na ako iiwan. Tutuloy ka pa ba sa trabaho? Kasi, ang laki ng ginagastos ni Sir Santos. Kailangan kong bumawi para sa pamilya natin. Binabati kita. Wrap up na ng yumaman ng husto kasama ang best friend. Maligayang wrap-up. Salamat sa inyong lahat sa 2 buwan na ito. Ngayon, sigurado tayong makakakuha tayo ng S-rank recommendation slot.
At saka magiging sikat na sikat tayo. S-rank malaking exposure ang makukuha natin. Ang pinakamahalaga, meron pa tayong splash screen ad. Salamat sa lahat ng mahuhusay na creator sa inyong kontribusyon sa mga nakaraang araw. Iwan mo lang diyan. Ay, sus, si Daniel Aquino pala. Bata pa pero magaling na. Kasi naman, siya ang lehitimong bida sa libro. Personal na ATM ni Andrea Fernandez. Kung pangit siya, hindi papayag ang mga mambabasa. Ngayon, ipinapahayag ko na. Ang makakakuha ng B-rank ay binago ko ang aking kapalaran sa pamamagitan ng aking puso. Ang makakakuha ng A-rank ay ang aking minamahal na magandang dilag. S-rank na lang ang natitira. Panigurado na to! Sa wakas, ang makakakuha ng tanging S-rank recommendation slot sa platform na ito ay ang nag-aalab na tagsibol ni Binibining Fernandez. Andrea Fernandez. Ako? Bumalik na. Si Andrea Fernandez, artistang may masamang reputasyon. Siya ang hinahabol ni Ginoong Aquino. Bumalik siya. Tulad pa rin ng original na plot. Nakuha niya si Daniel. Harapin muna natin ang krisis ngayon. Ginoong Santos, parang may kulang kayong isang project. System, kinuha na ang target na karakter, Daniel Aquino. Si Andrea ay mahina at walang magawa. Kailangan ko siyang protektahan. Siya si Bea na nangaapi sa'yo. Ako na ang bahala sa kanya. Wala akong mali sa report. D. Pwede nyo bang tingnan ulit, kasi, sa inyong platform, mga pamantayan sa pakikipagtulungan sa nilalaman. Artikulo 5. Nakasaad doon. Ang walang dahilan na pagtanggal ng nilagdaang gawa ay may 3 beses na bayad pinsala. May nag-report sa inyong serye. Maling pananaw. Nagpasya kaming ipagpaliban ng pag-ere. Medyo pilit na dahilan to, Halatang si Ginoong Santos ang naghahanap ng ganti para kay Andrea. Anong ebidensya? O may nag-aabuso ng kapangyarihan? Kung hindi, bakit ang isang artistang may masamang reputasyon ay nakakakuha ng recommended slot? Si Andrea ay napakabait. Paano siya makakapanakit? Ikaw ang may pakananon. Ginoong Santos, ang liham ng paghingi ng tawad at recording niya, nasa internet pa. Pwede niyong tingnan ang sarili. Tulad nga ng sabi ni Andrea, matalas ang dila. Kung ipalabas ko, sigurado ako, ang Aquino Corporation ay hindi makakayanan ang batikos ng publiko. Nag-record ka? Hindi ko pwedeng ilabas. Kung hindi, masisira ang popularidad ko sa manonood. Makinig kayong lahat. Kung si Bea ay may daladalang voice recorder at lumabas ng pintong ito, ang mangyayari sa inyong proyekto ay gaya rin ng nangyari kay Bea. Binibining Reyes, ang teleserye ko ay naghihintay pang ipalabas. Oy, Isisi mo na lang sa malas mo na nagalit ka sa Aquino Corporation. Kami, wala kaming choice. Bea, yung itsura mong parang asong gala ay nakakatuwa talaga. Hindi ka ba natatakot na si Paolo Santos ay maningil sa inyo? Si Kuya Paulo ay sa akin lang mapupunta. Hawakan niyo siya. Ako ang lehitimong bida, at ikaw ay isa lang mang-aagaw. Masamang kontrabidang dapat mamatay na. Pagkaalis kita... Umalis kayo. Sino ang gusto niyong patayin? Masakit ba? Friendly reminder, si Paulo Santos ay taong inuuna ang interes, hindi basta-basta nakikipag-away, sa kasing level na si Daniel Aquino. Hi, Sir Santos. Babala. Ang antas ng paglihis ng pag-uugali ni Paolo Santos, 87.6%. Paolo Santos, mayroon tayong bilyong pisong proyekto. Gagawin mo akong kaaway para sa isang babae? Inaalala mo ba ako na maaaring bawiin ng Santos Group ang pondo anumang oras? Baliw ka na.
May ganap akong kapangyarihan sa desisyon ng Santos Group. Para sa akin, 100 bilyong piso ay walang saysay. Ikaw? Hindi pa stable ang posisyon mo bilang chairman. At ang ikalawang sanga ng pamilya Aquino ay naghihintay, kaya mo bang sumugal? Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Hindi ko tinatanggap. Sir Santos, hindi ka naman nananakit ng babae, di ba? Friendly reminder. Hindi kailanman nanakit ng babae si Paulo Santos. Sabi mo, hindi siya nananakit ng babae? Babala, babala. Ang antas ng paglihis ng pag-uugali ni Paolo Santos. 99.9%. Naayos na ang sugat. May emergency ako. Alagaan mo si Bea. Oh. Ano yun? Panis na. Na-delay ang regla ko ng mahigit 10 araw. Ako rin. Pero si Andrea ngayon, may sinabi sa akin. Malamang alam niya na siya ang original na bida. Pero hindi naman siya nag-transmigrate sa libro. Hindi ko alam. Pero ngayon, sumunod siya sa original plot at na-strategize si Daniel. Baka hindi lang siya nagyayabang. Ibig bang sabihin, ang dalawang bida ay magsasama pa rin sa kanya? Ang ending natin, hindi si Bea. Itutuloy ko pa ba ang pagbubuntis? Pero kaya mo bang bitawan? Kahit na ang una kong pakay ay ang pera, kaya ako lumapit kay Paulo. Pero sigurado ako na ang batang ito ay bunga ng pag-ibig namin ni Paulo. Hindi ba ganoon din sa'yo? Ako. Gusto kong ipaglaban si Paulo at ang batang ito. Ang importante, nagsimula na ang career natin. Kung hindi kaya, aalis na lang ako kasama ang anak, walang ama. Kaya nating palakihin ng maayos ang bata. Oo, oo. Paano siya nangahas? Buntis siya. Wala na tayong pag-asa. Sigurado ka bang maaasahan ito? Sige, pakinggan ko. Kuya Paulo, pumunta ako para magpaalam. Anong gagawin mo? Kuya Paulo, sumusuko na ako. Nagpasya akong lumipat sa ibang bansa. Inihanda ko na ang kabayaran. Ito ang kontrata. Hindi na kailangan. Hindi ako naghahangad ng pera. Ang kailangan ko lang ay lumayo ka. Ibilang na lang itong bayad pinsala kay Ate Bea. Hindi naman siya magrereklamo sa maraming pera. Ituloy ang biyahe sa sentro ng pagpapasadya ng diamanteng singsing ng perlas. Opo. Hemp. Mahalagang props, kasulatan ng pahintulot sa pagpapalaglag. Matagumpay na nakuha ang pirma. Mangyaring magpatuloy sa susunod na hakbang, host. Tita Elena, buntis ang babaeng iyon, si Bea. Kung maisilang ang masamang batang iyon, ang iba pang sangay ng pamilya Santos, wala na ba talagang pag-asa?
Pumunta ako sa ospital ngayong araw para ipagamot ang sugat ko at may nakilala akong napaka-cute na bata. Paolo, gusto mo ba ng bata? Hindi mga bata, puro iyak at ingay. Les, dito sa Santos, masamang bata. Ako, hindi ako masamang bata. Huwag na nating pag-usapan ang bata. Bea. Kung sasabihin ko na gusto kitang pakasalan, sasagot ka ba ng oo? Ayaw mo. Gusto ko munang maghintay. Nagulat ba kita? Nagtanong lang naman ako, matulog na tayo. Bea, sana hindi mo ako patagalin masyado. Paulo, may kaganapan kay Lolo Santos. Puntahan mo na rito. Sige, darating ako agad. Sabi ng doktor, kailangan ng kidney transplant para mailigtas ang buhay ni Lolo Santos. Sa lungsod ng area, may isang tugmang donor ng kidney. Umanaw na ang pasyente. Pero, hindi pa tuluyang pumayag ang pamilya. Tay, gising po. Tay, Pupunta ako. aalis si Paulo Santos nang hindi bababa sa 3 oras. Bilisan natin. Masyadong delikado. Pero kailangan nating humanap ng paraan para ipa-abort ang anak ni Bea Reyes. Kung hindi, paggising ni Lolo, wala na tayong pwesto sa pamilya Santos. Tama. Magpanggap na nurse at tawagan siya. Sabihin sa kanya na naaksidente si Paulo Santos. Sino kayo? Tito ako ni Paulo Santos. Matalino kang tao. Hindi na ako magdadaldal pa. Yung bata sa tiyan mo, ngayon din dapat ipa-abort. Paano niya nalaman? Ang pamilya Santos, hindi kami pumipilit. Pirmahan mo itong kontrata, 100 milyong piso para bilhin ang bata sa tiyan mo. At saka, kailangan mong umalis ng bansa. Alam ba ni Paolo Santos ang ginagawa ninyo? Mga bata ka pa, masyadong naive. Akala mo ba talaga? Makakapasok ka sa pamilya Santos? Isa ka lang umakyat sa kama para umangat. Adopted na anak ng pamilya Reyes. Pwede kang paglaruan ni Paulo? Pero pagdating sa kasal at anak, tiyak na hahanap siya ng katulad ni Andrea Fernandez na bagay sa lahat ng aspeto. Pasensya na. Hindi masagot ang tawag mo ngayon. Paano nangyari? Si Paulo ay sumakay na ng eroplano. Wala siyang panahon para sa'yo. Si Paulo ay kasama si Andrea. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Hindi ako naniniwala, at lalong hindi ako naniniwala kay Paolo Santos. Napapayag siya na ipa-abort ninyo ang kanyang sariling anak. Lagda ni Kuya Paulo, siguradong maniniwala ka na. Ano ang tinatawa mo? Natatawa ako. Nitong mga nakaraang taon, ang mga gabing pinagpuyatan ko sa panonood ng maikling serye, hindi na sayang. Ito lang. Gusto mo akong dayain? Ikaw, Gamit ang tunay na kontrata, gumawa ng peking kontrata. Ang lagda ni Paolo Santos na nakuha mo sa panlilinlang ng abortion consent form. Gusto mo rin akong dayain para iwan ko si Paolo Santos. Managinip ka. ikaw. System siguradong pupunta siya kay Kuya Paulo. Ano ang gagawin?
Isagawa ang Plan B. Host, gawin ang Plan B, pumunta ka agad sa airport para pigilan si Paulo Santos. Ipaliwanag mo ang plan B. Pero dapat kapag si Paulo ay hindi stable ang emosyon at mahina ang kanyang isipan, saka lang ito itatanim. Gawin na. Opo, nakapag-install na ng recording sa cellphone ng employer. Sir, ang donor ng kidney ay naihatid na sa ospital. C. Kuya Paulo. Kuya Paulo, tingnan mo naman ito. Buntis siya. Kaya pala tinanong niya kung gusto ko ng bata. Kuya Paulo. Pagkatapos ng shooting ng drama niya, plano niyang tumakas kasama ang pera at ang anak. Imposible. Buti na lang may backup ako. Ano bang mali sa paglapit kay Paulo para sa pera? Kung ayaw, edi umalis na may anak at walang ama. Kaya naman naming palakihin ng maayos ang bata. Isinasagawa ang memory implantation. Kuya Paulo. Itinanim ng system na ito ang alaala mula sa orihinal na libro para maimpluwensyahan siya. Ngayon, bumalik na siya sa landas ni Paulo sa orihinal na libro. Pansamantalang nabura na ang kanyang pagmamahal kay Bea. Diretso na sa panahon kung kailan pinakamalalim ang relasyon ng host sa orihinal na libro. Tagumpay, tagumpay. Pasensya na. Ang tawag mo ay hindi masagot sa ngayon. Paulo. Bea, isa ka lang munting ibon. Bakit karapat dapat kang makipag-compete kay Andrea? Paulo. Paulo. Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Si Andrea ang aking puting buwan. Ang iba ay mga pamalit lamang. Hindi ka gusto ni Andrea. Umalis ka ngayon din. Bakit ang sakit ng dibdib ko? Buntis ako sa anak mo. Ipa-abort mo. Si Andrea lang ang karapat-dapat magkaanak sa akin. Sinabi ko na sa'yo. Ako ang ginang ng bahay. Si Kuya Paulo ay akin lamang. Ikaw na dayuhan. Kung marunong kang makisama, huwag ka nang makialam sa relasyon namin ni Kuya Paulo. Paulo Santos. Huling tanong ko sa'yo. Nagustuhan mo ba ako? Naalala mo pa ba ang ating pinagdaanan? Isang munting ibon lang, nais pa magkaroon ng pag-ibig. Ang galing mo talaga maging musmos, kaya pala, Ang tinatawag na pagbabago ng plot, walang saysay. Paulo Santos. Aalis ako, huwag kang magsisi. bakit parang may pumipigil sa akin? Babala, si Paulo Santos ay lumalaban sa impluensya. 10%, 20%. Umalis ka. Sinabi talaga ni Paulo, pang mga katagang iyon? Oo. Sa orihinal na kwento, sinabi ni Paulo kay Bea, hindi talaga mababago ang istorya. Walang kwenta ang mga lalaki. Bitawan mo lang, mas magaan ang pakiramdam. Bukas wala si Marco. Maaga tayo. Aalis na tayo, dala ang bata. Kasama kita sa hirap at ginhawa. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag kang umiyak. Itatapon ko na ito ngayon. Malas na bagay. Lalaking bigla na lang nang iwan. Paulo Santos.
Mahal na talaga kita. Pero mali ang taya ko. Paalam. Andrea. Hindi ba si Andrea ang mahal ko, Bea? Bakit si Bea? Be. Plano ni Bea at Sofia na tumakas bukas ng umaga. Kailan kaya magigising si Kuya Paulo? 16 na oras? Sapat na para kumilos ako. Kahit makatakas si Bea, pagkatapos ng 24 oras na impluensya, maaalala pa rin siya ni Kuya Paulo. Tatlo talaga ang nakakapanatag ng loob. Bea, paalam. Bea Reyes? Si Paolo Santos iyan. Bea Reyes. Anomaly. Sa pilitang nilalabag ni Paulo ang impluensya. Kuya Paulo, ako ang pinakamamahal mo. Bakit mo pa hinanap ang babaeng iyon na si Bea Reyes? Parang kung hahayaan ko si Bea, pagsisisihan ko. Dati nang ninakaw ni Bea Reyes ang pera mo. Siguradong galit ka rin sa kanya. Naglagay ako ng isang balde ng gasolina sa kotse niya. Ito ang remote control. Pindutin mo lang para mag-apoy. Mawawala sila ng tuluyan. Nakaganti ka na rin. Talaga? Pindutin mo na, Kuya Paulo. Hindi ko kaya. Sa tuwing isipin kong saktan siya, nawawalan ako ng lakas. Galit ba talaga ako sa kanya? Tutulungan kita. Bea Reyes, mamatay ka na. Emergency. Huling babala. Ganap na gumuho ang orihinal na love story. Automatikong lumalabas ang sistema 385. Sistema, huwag mo akong iwan. Abogado Reyes. Gamitin mo ang galing mo bilang Abogado Reyes. Ipapakulong ko ang isang tao. Habang buhay na pagkakakulong. Mas mabuti kung parusang kamatayan. Bea Reyes. Malalaki na ang mga bata. Hindi mo ba iniisip ang pangalawang pagkakataon? Ngayon, kaya ko nang gumastos ng kahit ano. Pwede kong lambingin ang mga anak kahit kailan. Ano pang silbi ng lalaki? Hindi ka ba nag-iisip tungkol kay Paulo? Imposible. Noong araw na umalis ako, lahat ng alitan namin ay tapos na. Tama ka. Ang mga bata ay napakasunurin. At andito sila para samahan tayo. Wala nang dapat ikalungkot. Junior, wala ka pa bang nahanap na kandidatong tatay? Kaklase Candy, ang magagaling na tatay ay napakabihira. Tigil, eto na, gwapo ito. Gusto ko ito bilang tatay ko. Nagtapos sa Harvard sa edad na 18, tagapagmana ng Santos Group, IQ na 180. Ito ang gusto ko. Umalis tayo bukas para mag-ocular inspection. Tatay,
Ginoong Santos, hindi mahanap ang impormasyon ng batang ito. Parang siya bigla na lang lumitaw. Kaya sino ang nagpadala sa iyo? Ano ang layunin mo? Pumunta ako ngayon para opisyal na maging mag-ama tayo. Itapon ninyo siya sa labas. Nahanap na namin ang kinaroroonan ni Binibining Reyes. 5 taon na. Nasaan siya? Pupunta ako agad. Si Binibining Reyes ay may anak na. Anak? Noong una, siya ay umalis dala ang anak ko. Ako ang tunay na anak ni tatay. Si Binibining Reyes ay ikinasal sa isang lalaking nagngangalang Ginoong Lim. Iyon ay para sa rehistro ng populasyon ko, ginawa ni mommy. Isang kasal na basta na lang pinagkasunduan. Itong si Tita Bia, bakit kanya iniwan noon? Hindi ako nagtiwala sa kanya ng sapat noon, na naging dahilan para wala siyang matuluyan. Hindi ko maisip noong mga panahong iyon na siya ay nagtiis ng maraming paghihirap, Mahal mo pa ba siya? pero wala na ring saysay. May asawa na siya sa iba. Sapat na sa akin na malaman na buhay siya. Kung wala ako, guguho ang pamilyang ito. Gusto kong maging tagapagbantay ng pag-ibig ni na mommy at tatay. Tulungan silang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ibig mong sabihin, si Tito Marco ay maaring tatay ko rin? Mommy? Masamang bata, nag-iwan ka ng sulat at nangahas kang tumakas. Pag uwi natin, saka kita pagagalitan. Sofia, habang wala sina Paolo at Marco, bilisan nating umalis kasama ang mga bata. Sige. Sampung minuto na lang, nasa airport na tayo. Anong gagawin natin? Wala pa si Daddy. Mommy, gusto ko pumunta sa banyo. Si. Tumigil muna tayo sa harap. Sige. Wala pa si Daddy. Kailangan ko siyang patagalin. Eto na. Tito, pwede mo ba akong samahan sa isang acting? Junior, Junior, nakita niyo ba si Junior? wala pa. Daddy, si mommy ko ay si Bea Reyes. Ako ang sarili mong anak, si Junior. Tatakas na naman si mommy kasama ako. Bilisan sa airport para pigilan. Bea, sa pagkakataong ito, huwag mong subukang tumakas kasama ang anak ko. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa rooftop. Huwag kang lumapit. Hindi ako lalapit. Huwag kang mag-alala. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Huwag saktan ang bata. Sino kayo sa bata? Sa kamag-anak lang ng bata ako, nakikipag-ayos. Si Junior ang anak ko. Wala siyang kinalaman diyan. Sabihin mo lang sa akin ang gusto mo. Bata, talaga namang matigas ang bibig mo. Mas matigas pa sa kamao ko. Tito, dagdagan mo pa ng konting tama. Nasaan ang tatay ng bata? Sabay kayong dalawa. Kung hindi, baka manginig ang kamay ko. At mamatay ang anak mo. Ako. Siya ang tatay ng bata. Ayos, ayos. Ano? Anong nangyayari? Ito ang plano ko. Junior, huwag mo nang uulitin yung pananakot mo sa mommy mo at sa akin. Naiintindihan mo ba? Limang taon ding naghintay ang singsing na ito. Papayag ka bang mailabas na ito? At pakasalan mo ako?